Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Naku, Good Friday po today para sa lahat ng mga Christians natin na mga kapatid. Hello po sa inyo. And syempre, naku naman, kahit Good Friday, meron pa rin tayong kwento. Pero yung mga medyo hindi na masyadong mahahaba para may mga oras pa rin tayo para sa Panginoon, pagninilay-nilay and to spend time with our family, especially kung busy naman kayo sa pagtatrabaho. And syempre, yung ating mga OFWs na mga kaibigan, mga tagapakinig, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat dahil binibigyan nyo pa rin ng oras itong mga kwento natin kahit na busy kayo sa mga panahon na ito. Hello po kay Reynaldo De Vera, maraming salamat. Jennifer Cardines, ayun, si Sir Reynaldo, parang ngayon ko lang ulit nakita yung pangalan yung nagko-comment. Hello din sa lahat ng mga nakikinig kay Gail Easy, maraming thank you. Marlene Polidario, hello sa mga taga New York. Marlene Vargas, Marlene Polidario, hello again. Hello din sa ating tagapakinig na si Ray Miranda. Maraming salamat si Ray. Shumi, thank you. Marisa Banaria, silent listener daw natin na OFW po sa Kuwait. Hello sa iyo. Maraming salamat at ginawa mong libangan ang pakikinig ng ating programa araw-araw. Thank you po. Nolinda Perez, maraming salamat. Hello din kay Mary Jane Cahudo. Manilyn Mandawe, maraming thank you. Hello din kay Jessie Laceda Coral, galing kay Gina Coral of Bahrain, maraming thank you. Giselle Gacho, Liza Chen, Janice Alvarez na taga Kuwait, maraming salamat po sa family niya sa Capiz, ang Alvarez family, thank you so much. Gimaras Girl, hello. Kumusta ka na? Kumusta na po? Christy Dimitrial, itigil ang kasal. Bakit mo itigil ang kasal? Charot lang. Hello din kay Cutie Hot Mom. Grabe naman. Hello din kay Rhea Gonzaga, Sonny Fahora, maraming salamat. And happy birthday daw sa kanyang mahal na kapatid na si Janice Benedicto. Ayun, kahapon yung birthday niya, March 28. Maraming salamat. Juliet, 89, watching from Dubai. Pa-shoutout daw sa pamilya niya sa Quezon, Bukidnon. Yamyamin family, Amakna family, and Lastimosa family. Hello din sa lahat ng mga nakikinig sa atin. Maraming salamat. Ayan, hello kay Cabs Ding from CDO. Hello sa iyo, Zinaida Vidal. Maraming salamat sa lahat po ng mga nasa Bahrain, nasa Kuwait, nasa Qatar, nasa Saudi Arabia, nasa Dubai. Hello po sa inyo. Hello din sa mga nasa Japan, Malaysia, Taiwan, Thailand. Maraming salamat po. Kung saan man kayong sulok ng mundo nilagay ngayon ni Lord, hello, mag-ingat po kayo. Alagaan nyo ang sarili ninyo. Ann Soto, Giselle Gacho, maraming salamat. John Malinaw, Collasion, ako, alam nyo ba, as of recording this video, ay nandun na tayo sa 49,500, so 500 more. Aking storya na po ang aking ibabahagi. Nakakatakot. Tomato Farm in Korea. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa Pinay sa Israel. Maraming thank you sa iyo sa pakikinig. Naku, ano ba to? Hindi ko alam anong nangyari. Christy, Gracie Gracia, maraming thank you. Luna Lollipop. Ayun, Lon. Hi, Luna. Mommy Che, maraming salamat sa Amado family from Ubat, Santa Catalina, Negros Occidental. Gloria Villonar, thank you so much. Nettie Janet from Riyadh, kaprobinsyanong Pinoy sa Japan. Hello sa iyo. Ana Marie Pombuena, maraming salamat. Lakwatsa, thank you so much po sa mga nasa Dubai na nakikinig na araw-araw po talagang walang mintis na pinapakinggan at inaantay ang ating mga storya na ibinabahagi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga hindi pa po nababasa ng mga pangalan ng mga pa-shoutout, huwag po kayong mag-alala. Comment lang po kayo ng comment. Baka sa susunod, mga
pabasa, mga pa-shoutout, yun naman yung ating mababasa dito sa ating programa. Hindi lang po talaga nagsasapat yung ating oras, pero wag kayong mag-alala. Gagawa at gagawa ako ng paraan para naman sa susunod ang inyong mga pa-shoutout na po ang ating mabasa. Maraming salamat sa inyong pag-intindi at sa walang sawa niyong pagko-comment, pagsusuporta. Atin na pong simulan ang ating kwento ngayong araw dito lamang sa paborito niyong programa, ang Dear Mama Mia. Kailangan pa bang magpatuloy sa isang relasyong matagal nang sira? Kailangan pa bang salbahin ang isang pag-iibigan na matagal nang nahulog sa bangin? Kung sabi ng iba, kailangan mo nang putulin ang ugnayan mo sa isang tao na nagdadala lang sa'yo ng lungkot at bighati. Pero paano naman kung mahal na mahal mo pa rin siya? Magagawa mo kayang bumitaw? Magagawa mo kayang kalimutan ang isang pagmamahalan? Dear Mama Mia, magandang araw sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa iyo, Mama Mia. Ako nga pala si Andre. Kasalukuyan po akong nagtatrabaho bilang isang call center agent. Napapagod pero nag-e-enjoy naman po ako, Mama Mia. Kaya nga siguro nakakatagal rin ako sa ganitong uri ng trabaho. Mama Mia, masasabi ko pong ang isang katulad ko ay parang matawag nyo na rin na lover boy. Mahilig talaga akong magmahal ng totoo. Oo, Mama Mia. Maniwala man kayo't sa hindi, pero napaka-faithful ko po sa aking minamahal. Yan din ang sinasabi sa akin ng nakakarami. Yan din ang sinasabi sa akin ng mga taong close sa akin, lalong-lalo na yung mga kaibigan ko. Totoo naman kasi yun, Mama Mia. Ganun nga po kasi talaga kapag tinamaan ka ng totoo sa isang tao. Kahit sino pang dumating ay baliwala. Isa lang ang babaeng nasa paningin at isip ko. Ganun na kong magmahal, Mama Mia. Simula pa noong high school, kapag meron po akong girlfriend, ay siya lang talaga. Hindi po ako tumutulad sa mga classmates ko na lagi pong nag-e-entertain o nagpapapansin sa ibang mga babae. Ang gusto ko, Mama Mia, kung sino ang niligawan ko, kung sino ang girlfriend ko, siya lang ang pagtutuunan ko ng pansin. Sa kanya ko lang ibubuhos ang lahat ng pagmamahal na meron ako sa puso ko. Ganun nga yata talaga kapag tunay kang nagmamahal. Hindi naman kasi din ako katulad ng iba, Mama Mia. Hindi po ako pumapatol sa isang relasyon para lang masabi na may karelasyon ka. Sinisigurado ko po na bago ako manligaw sa isang babae, at bago ko pasukin ang buhay ng isang babae, sinisigurado ko po, Mama Mia, na mahal ko talaga siyang totoo. Na hindi lang laro-laro ang lahat. Na seryoso ako pagdating sa pakikipagrelasyon ko. Yun po ang mga nangyari sa mga nakarelasyon ko, Mama Mia. Lahat po sila, wala po silang masabing mga maling bagay o mga pangit na bagay tungkol sa akin. Oo, at hindi rin naman ako perpekto bilang isang karelasyon. Meron din naman akong mga pagkukulang, alam ko yun, Mama Mia. Pero masasabi kong iba ako sa ibang mga lalaki. Kung yung iba madalas na magloko sa kanilang mga jowa, ako po'y hindi ganon. Kung yung iba madalas na magreklamo sa mga ugali ng mga babae at kadalasan ay binabaliwala nilang mga babae at sinasaktan, ako po, Mama Mia, ay hindi ganon. Ayoko po kasi talaga na mananakit ng damdamin ng babae. Kaya naman ang sinasabi ng karamihan ay swerte raw talaga ang magiging girlfriend ko. Wala po akong girlfriend, Mama Mia, na hindi umabot ng 2 taon mahigit. Lahat po ng mga nakakarelasyon ko ay nagtatagal talaga. May mga nangyayari lang na hindi ko sadyang mapipigilan at kayang kontrolin, kaya natatapos rin ang aming mga relasyon. Pero wala pong lokohan sa mga relasyon na yon. Lahat po ng mga exes ko, Mama Mia, proud na proud po akong masasabi na hindi po sila galit sa akin. Lahat po sila
ay pinapansin pa rin ako kapag nagkikita kami sa kung saan mang lugar. Mama Mia, hanggang sa isang araw, hindi ko na alam kung paano ba ako pinagpala ng Panginoon. Kung bakit sa lahat-lahat ng lalaki, ako pa talaga ang pinakaswerte. Lahat sa paligid ko ay halos perpekto na, Mama Mia. Yun ay dahil sa isang babaeng nakarelasyon ko. Isang babaeng mahal na mahal ko. Oo, at totoong minahal ko lahat ng mga naging girlfriends ko. Pero iba po ang naging tama ko sa kanya. Mahal na mahal ko siya, Mama Mia. Siya po ay isang medical representative at halos 3 years na po kaming magkasama. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Elsie. Si Elsie, Mama Mia, siya ang klase ng babae na napaka-caring, napaka-thoughtful, loving at sweet. Yun nga lang, may pagka-moody siya madalas. Mahirap na nga pong makakita ng ganito sa ngayon. Kaya naman alam kong napakaswerte ko na nang matagpuan ko si Elsie. Ang sabi nga nila, Mama Mia, kapag gusto mo talaga ng matinong babae, maghanda ka sa mga matitinding selosan. Maghanda ka sa mga matitinding awayan. Dahil ang babaeng seryoso, ang babaeng tunay na nagmamahal ay lagi pong may topak. Lagi po nilang iniisip na ipinagpapalit sila. Lagi po nilang iniisip na baka saktan lang sila. Kaya naman, Mama Mia, masasabi ko talaga na mahal ako ni Elsie. Ramdam ko naman yon. Ang relationship na ito ay hindi ko masasabing perpekto. Dahil ang totoo niya na ilang beses na rin kaming naging mag-on and off dahil lang sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Mama Mia, napakaselosa po niya. Lagi po siyang nagsiselos kahit na kung sino man ang makakausap ko. Naisip ko nga noon, baka may trauma itong si Elsie. Baka may pinagdaanan sa dati niyang karelasyon. Kaya lang kapag tinatanong ko naman siya, ay hindi rin naman siya sumasagot. Ang sabi niya, sadyang ayaw niya lang daw talagang mawala ako sa kanya. Konting pagtatalo, Mama Mia, ay nakikipag-break agad si Elsie sa akin. Konting pagtatalo, konting mali ko, ay lagi niyang isinusumbat sa akin. At lagi niyang itinatanong sa akin kung mahal ko raw ba siyang totoo. Mahal ko naman talaga siya. Kaya lang may mga pagkakataon talaga, Mama Mia, na pagod din ako sa trabaho. Na masakit din ang ulo ko. Na naiirita din ako sa buhay ko, kaya naman may mga pagkakataon na hindi ko na rin napipigilan ng sarili kong pumatol sa kanyang mga tantrums. Pero kapag naghihiwalay naman kaming dalawa, ako naman lagi ang nagmamakaawa. Ako lagi ang nagsasabi sa kanya na sana ay balikan niya ako. Ako lagi ang lumuluhod para makipagbalikan siya sa akin. Wala eh, ganun talaga. Mahal ko. Kaya ayokong mawala siya sa akin. Ganyan lang naman ang setup namin hanggang sa nasanay na lang kami at nasanay na lang din siya. Isang araw, Mama Mia, ay nagalit na naman sa akin si Elsie dahil hindi ko siya nasundo sa kanyang trabaho. Mama Mia, inisip niya agad na meron akong kasamang iba. Inisip niya agad na baka may hinatid o sinundo akong ibang babae. Ganun ka naman talaga. Bakit mo ako nakakalimutan? Kapag mahal mo, hindi mo nakakalimutan. Kapag mahal mo, naaalala mo kahit ang mumunting bagay tungkol sa kanya. Mama Mia, talak na siya ng talak noon na hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag. At walang ano-ano ay bigla na lang siyang nagsabi na break na tayo. Lagi ka na lang ganyan. Hindi mo naman ako inaalala. Pero Elsie, wag ka namang ganyan. Alam mo naman ang trabaho ko, di ba? Nakakapagod din naman yung trabaho ko eh. Alam mo naman nakaka-drain yun. Alam mo rin naman na masakit yun para sa akin. Lalong-lalo na kapag napapagalitan ako sa trabaho. Umiinit ang ulo ko. Kaya pasensya ka na kung minsan nakakalimutan ko ang kasunduan natin. Mama Mia, dun ay mas lalo siyang nagalit.
E di sana, hindi ka na lang nag-girlfriend kung hindi mo naman kaya ang commitment. Please, wag ka na munang magpaliwanag. Nakakainit ka ng ulo eh. Umalis ka na nga. Pagtataboy niya sa akin. Please naman, Elsie oh. Wag mo naman akong hiwalayan. Wag naman ganito. Paghingan mo naman yung mga paliwanag ko. Ewan ko sa'yo. Hindi naman to unang beses na nangyari eh. Lagi mo akong nakakalimutan. Lagi mong sinasabi na busy ka. Lagi mong sinasabi na preoccupied ka. Huwag ka na nga ang mag-girlfriend kung hindi mo naman bibigyan ng pagkakataon at ng atensyon. Kung hindi mo ko kayang gawing priority dyan sa buhay mo, please lang, huwag mo na akong guluhin pa. Mama Mia, masakit man ng kanyang mga sinabi pero hinayaan ko na lang siya. Kung gusto niya ng breakup, edi ibibigay ko sa kanya yon. Kung saan siya masaya, susuportahan ko siya. Kahit masakit, sige lang, go lang. Yun naman ang gusto niya. Yun naman ang nais niya kaya wala na akong magagawa. Pero hindi ko alam, Mama Mia, kung sa pagkakataong ito ay makikipagbalikan pa ba ako. Dumating na kasi ako sa punto na nagsasawa na rin ako na ako na lang lagi ang umiintindi. Ako na lang lagi ang sumusuyo. Ako na lang lagi ang nagpapakumbaba. Ako na lang lagi ang nagmamakaawa at ako na lang lagi ang nakikipagbalikan kahit na ang totoo ay meron naman akong tamang rason kung bakit ako na-delay sa mga usapan namin. Mama Mia, ang relasyon po, hindi ba give and take naman? Sa tunay na pagmamahalan, dapat pareho naman kayong nagbibigayan. Dapat pareho naman kayong nag-e-effort. Hindi yung iisang tao lang ang gumagawa ng paraan para mag-work ang relasyon ninyo. Mama Mia, naisip ko noon. Paano kaya kung hindi ko na lang susuyuin si Elsie? Paano kaya kung tiitiisin ko siya? Nagbabaka sakali din ako noon na kapag tiniis ko siya, baka dumating ang punto na mapagtanto niya ang kanyang mga pagkakamali. Baka dumating ang punto na mapagtanto niya na pwede rin naman na siya na rin ang mag-effort sa akin kahit paminsan-minsan. Ang totoo niyan, Mama Mia, ay mahal na mahal ko po si Elsie. Mahal na mahal ko siya sobra-sobra. Kaya lang, Mama Mia, sa 3 taon ng relasyon namin, napapansin ko na ako na lang ang bigay ng bigay. Siya na lang lagi ang tanggap ng tanggap. Pagkatapos siya palagi ang galit. Hindi ko naman po yun kinikwenta sa kanya. Ang akin lang naman, Mama Mia, sana may mga pagkakataon din na intindihin niya ang sitwasyon ko. Hindi naman po kasi sa lahat ng panahon ay ayos ang buhay ko, na maayos ang trabaho ko. Alam na alam din naman ni Elsie na hindi ako pwedeng mawala ng trabaho dahil sinusuportahan ko ang mga kapatid ko sa kanilang pag-aaral. Alam niya, Mama Mia, na may mga nakakapit at nakasakay sa balikat ko. Kaya naman hindi ko maintindihan kung bakit lagi na lang siyang nagagalit sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi niya ako magawang unawain sa mga pagkakataon na kailangan ko ng unawa. Naisip ko noon baka nga hindi talaga ako ganun kamahal ni Elsie. O di kaya naman baka iba ang ibig sabihin niya ng kanyang pagmamahal. Baka ang kanyang pagmamahal ay pagiging possessive. Napapansin ko kasi, Mama Mia, na habang tumatagal kaming dalawa ni Elsie ay mas lalo po siyang naging possessive sa akin. Gusto niya kami lagi ang magkasama. Gusto niya kapag wala akong pasok o kahit may pasok ako, dapat umuwi ako ng sakto sa oras. Hindi niya iniintindi na merong mga pagkakataon na may mandatory overtime kami sa work. Lalo na kapag queuing talaga, Mama Mia, at maraming pumapasok na tawag at marami pang absent. Magkaiba kasi kami ng industry kaya siguro hindi niya maintindihan yon. Nung una ay pinagbibigyan ko naman siya. Nung una ay iniintindi ko naman siya. Kaya lang, Mama Mia, dumating sa punto na napagod na rin ako. Alam ko, mas kailangan kong lumayo muna sa kanya sa pagkakataong ito.
Hindi dahil titiisin ko siya, kundi dahil gusto ko, Mama Mia, na maintindihan niya na hindi lang naman sa relasyon naming dalawa umiikot ang mundo ko. Hindi pa naman kami mag-asawa. Kaya naman sana maintindihan niya na dalawa kaming mga individual na may iba't ibang mga responsibilidad at gawain sa buhay. Kaya tiniis ko. Tiniis ko kahit miss na miss ko na siya. Hindi na muna ako nag-approach sa kanya, Mama Mia, dahil sobrang sakit naman talaga ang mga ginagawa niya sa akin. At isa pa, napapagod na rin ako na i-budget po ang panahon ko. Hindi ko na alam kung paano ba iba-budget ang sarili ko. Sa trabaho, sa responsibilidad ko bilang anak, bilang kapatid, pati na rin sa pagiging boyfriend ni Elsie. Mama Mia, sa unang 3 araw na hindi ko kinausap si Elsie ay halos mabaliw-baliw ako. Ang totoo niya, ilang beses ko nang tinangkang i-dial ang numero niya. Ilang beses ko na rin tinangka na mag-send sa kanya ng text message na I miss you and I love you and magkita naman tayo. Hanggang sa nakaisip ako ng paraan. In-off ko ang cellphone ko, Mama Mia. Nagbalit muna ako ng numero. Hindi muna yung SIM ko ang ginagamit ko. Naisip ko kasi, Mama Mia, na kapag gagamitin ko yun ay maaalala ko lang lagi si Elsie. Bumili ako ng isang spare phone na yung analog lang at dun ko nilagay ang bago kong SIM card para lang makontak ako ng pamilya ko at ng mga katrabaho ko kung may emergency. Hindi ko naman din memorize ang number ni Elsie kaya mas naging kampante ako na hindi ko siya matitext o matatawagan. Umabot ng halos 1 buwan na wala na rin kaming naging pag-uusap ni Elsie. Hindi rin naman siya nag-effort, Mama Mia, na kausapin ako. Walang communication. Cellphone, landline o kahit sa social networks ay wala. Mama Mia, nakakabalisa rin. Nakakabalisa rin na ilang taon kaming ganito, pero parang hindi niya ako namimiss sa lagay na yon. Parang hindi niya naiisip na mahalaga ako sa kanya. Mama Mia, tinatanong ko noon ang sarili ko, mahalaga ba talaga ako kay Elsie? Mahal ba talaga niya ako? Kung mahal niya ako, bakit ganito? Bakit niya ako natitiis? Mama Mia, nabuhayan ako ng loob nang bigla na lang nung inon ko po ang dati kong cellphone ay nagring ito at nakita ko na lang ang pangalan ni Elsie. Laking gulat ko nang siya na ngayon ang nag-i-insist na makipagbalikan sa akin. Naisip ko noon, Mama Mia, siguro nga talagang binigay ng Diyos ang hinihiling ko. Siguro nga tama rin ang ginawa ko na ako naman ang magpakipot this time. Na ako naman ang magpasuyo at magpahabol. Andre, I'm so sorry. Hindi ko na kaya nang wala ka. Please naman ayusin natin to, please. Please, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Mama Mia, mahal na mahal ko naman talaga si Elsie. Sobrang mahal na mahal ko siya. Kaya naman pinagbigyan ko siya sa kanyang hiling. Sinabi ko na sige, magbalikan kaming dalawa alang-alang sa aming naging pagsasama. Nung una ay masaya naman kaming dalawa. Nung una ay bumalik naman sa dati ang pagmamahala namin. Sweet, maraming mga magagandang bagay na nangyayari sa amin. Nung una din, Mama Mia, ay naramdaman ko na naiintindihan niya ako. Kaya lang, pagkatapos ng halos 4 na buwan mula nung nagkabalikan kaming dalawa, ay eto na naman kami. Bigla-bigla na naman siyang magte-text sa akin ng mga kung ano-ano. Mga galit na mga messages. Lalong-lalo na, Mama Mia, nung nakita niya ako nakasama ang ibang mga babae kong kasamahan sa trabaho na masayang kumakain ng fishball sa labas ng opisina namin. Andre? Tawag niya. Babe, Elsie, halika, kain tayo.
Galit na galit siya sa akin, Mama Mia. Pinandilatan niya ako ng mga mata niya. Para bang sinasabi niya sa akin na makuha ka sa tingin. Mama Mia, ako naman ay hindi ko alam kung ano ang ginawa kong mali. Kaya naman nilapitan ko siya. Inilayo ko siya mula sa mga kasamahan ko para hindi nila marinig ang pag-uusapan namin dahil alam ko na magagalit na naman siya. Alam ko, Mama Mia, na itong sasabihin niya na naman ay masama na naman ako sa lagay. Ano ka ba naman, Andre? Sabi ko naman sa'yo, diba? Sabay tayong magmerienda. Kaya nga ako pumunta dito eh. Minsan ka nga lang maging pang-umaga ng shift tapos hindi pa tayo magsasabay ng merienda. Sabi niya na halatang galit. Babe, sorry na, nakalimutan ko eh. Isa pa gutom na ako. Gutom na gutom? Mukhang hindi ka nga gutom eh. Lahat ng fishball na kinukuha mo, binibigay mo dun sa mga babaeng kasama mo. Ano bang gutom dun? Kung gutom ka, dapat ikaw ang naunang kumain. Pero hindi, nakikipaglandian ka pa sa kanila. Bakit sino ba doon ang bago mong pinopormahan ha? Sunod-sunod niyang tanong. Alam mo, Elsie, eto na naman tayo eh. Nakakairita, nakakainis at nakakasawa na. So ngayon nakakasawa na ako para sa'yo, Andre. Siguro nga may iba ka na talaga kaya ka nagsasawa sa akin. Siguro nga may iba ka ng mahal, may iba ka ng gusto. Di kung gusto mo, sa kanya ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Pagkasabi niya noon, Mama Mia, ay bigla siyang umalis at iniwanan ako. Nakipag-break na naman siya sa akin. Hindi ko alam kung sa pagkakataon na yon ay ako bang nag-umpisa ng break-up o siya. Pero wala na akong naging pakialam pa noon. Naisip ko na siguro nga tama na ang lahat. Siguro nga, Mama Mia, ito na ang huling pagkakataon para magkabalikan kaming dalawa. Oo, mahal na mahal namin ang isa't isa pero hindi naman kami magkakaintindihan. Siguro nga dahil magkaiba kami ng paraan para ipakita ang pagmamahal namin sa bawat isa. At dun kami nagkakaroon ng conflict. Masyadong controlling si Elsie. Masyadong selosa. Ako naman, Mama Mia, ay pinagbigyan ko siya nung mga unang taon ng aming relasyon. Kaya lang this time, parang hindi ko na kinakaya. Umabot na naman sa halos 1 buwan na wala kaming komunikasyong dalawa ni Elsie. Hanggang sa tumawag na naman siya, Mama Mia. Nakikipagkita. Nagsusorry na naman siya. Ang sabi niya, hindi na raw niya uulitin. Ang sabi niya, ayaw niya lang daw talaga na mawala ako sa buhay niya. Na mahal niya raw ako. Na gustong gusto niya raw na makasama pa ako. Pero Mama Mia, wala na rin akong naging pakialam pa nun. Mahal din naman kita, Elsie. Kaya lang, kailangan pa ba natin tong ipagpatuloy? Pareho lang naman tayong nasasaktan. Pareho lang nating nasasaktan ang isa't isa. Nakakasakal ka. Ako naman dahil nasasakal ako sa'yo, may mga pagkakataon na hindi ko na maramdaman ang presensya mo. Hindi ko na maramdaman ang masayang pakiramdam nung naging bagong tayong dalawa. Mas mabuti pang magpalamig na muna tayo sa isa't isa. Mas mabuti pa na tuluyan na tayong maghiwalay this time. Huwag mong isipin na wala na akong pagmamahal sa'yo. Huwag mong isipin na hindi kita mahal dahil lang totoo mahal na mahal kita. Pero nakakasawa na rin kasi. Nakakasawa na ang ganitong sitwasyon. Mas makakabuti ito para sa atin. Para hindi na tayo masaktan pa. Mama Mia, pinag-isipan ko namang mabuti ang naging desisyon ko na yon. Sinabi ko sa sarili ko na paninindigan ko na ang paghihiwalay namin na ito. Ang gusto ko ay mag-mature muna si Elsie. Ang gusto ko ay makita niya muna ang halaga niya. Na hindi naman siya ang isang babae na basta-basta ipagpapalit ng iba. Hindi naman po siya kapalit-palit. At isa pa ang gusto ko, Mama Mia, ay mapatunayan niya sa sarili niya na hindi naman ako ganong klaseng lalaki. Kung talagang na-trauma siya dati sa kanyang mga naging karelasyon at niloko siya,
Alam naman niya na hindi ako ganon. Alam naman niya ang reputasyon ko na kailanman ay wala akong niloko sa mga naging girlfriends ko. Pero unfair lang, Mama Mia. Unfair dahil ako ang parang nagbabayad sa lahat ng trauma na ginawa sa kanya ng ibang mga lalaki. At ang mga salitang binitawan ko noon sa kanya, Mama Mia, hindi ko alam, pero ang dating sa kanya ay puno ng batikos at panghuhusga. Ang sabi niya porke kapag ako daw ang nakikipagbalikan ay pinagbibigyan niya ako. Samantalang siya na nga ang lumalapit ngayon. Pero isang beses ko lang siyang pinagbigyan. Ngayon ay hindi na. Hindi ko raw kayang pagbigyan ng pangalawang beses ang gusto niya. Napaka-unfair ko raw, Mama Mia. Pero ang tanong ko nun sa sarili ko, kailangan pa bang ipagpatuloy ang isang relasyon na matagal nang sira? Kailangan pa bang ipagpatuloy ang isang relasyon na matagal na rin namang parang paulit-ulit na lang at sirang plaka na nababasag at paulit-ulit din naman kaming nasasaktan sa bawat pagkabasag na yon? Kahit na mahal ko si Elsie, kahit ang totoo ay gustong-gusto ko pa siyang makasama, ay pinigilan ko ang sarili ko, Mama Mia. Sinabi ko sa sarili ko, hindi na ako magpapadala pa. Dapat this time, mas uunahin ko na ang sarili ko. Mas uunahin ko na ang ikabubuti naming dalawa. Kaya naman, Mama Mia, hindi ko talaga siya pinagbigyan nun. Umiiyak siya sa harapan ko. Ang sabi niya, wag na wag ko na raw siyang hahanapin. Ang sabi niya, sana raw maging masaya ako sa desisyon ko. Hindi ako nagpatinag. Pinanindigan ko ang desisyon ko na yon hanggang sa umalis na siya. Mama Mia, mula nung magkahiwalay kaming dalawa ni Elsie, ay nakakuha ako ng peace of mind. Nakahinga ako ng maluwag. Napansin ko na parang mas gumagaan na rin ang mundo para sa akin. Hindi naman ako nagkaroon ng ibang karelasyon at aaminin ko, wala naman akong ibang gusto noon. Hindi naman totoo ang mga binibintang niya sa akin na may nilalandi ako. Sadyang malapit lang talaga ako sa mga babae, Mama Mia, dahil nababaitan sila sa akin. Hanggang sa lumipas ang halos 5 buwan. Pakiramdam ko ay namimiss ko si Elsie. Pakiramdam ko, Mama Mia, sapat na siguro ang mga buwan na yon para muli naming pagbigyan ang aming pagmamahalan. Pero nung tinext ko siya ay hindi ako nakatanggap ng reply. Nung tinawagan ko ang number niya ay hindi na ito ma-reach. Kaya naman, Mama Mia, chinek ko kung in-unblock na ba niya ako sa lahat ng social media accounts niya. Pero hindi ko pa rin siya mahanap. Kaya naman gumawa ako ng isa pang social media account para mahanap ko siya, pero wala ring nangyari. Mukhang deactivated pa rin. Naisip ko, baka hanggang ngayon ay nasasaktan pa rin si Elsie. Baka hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natanggap ang naging paghihiwalay naming dalawa. Kaya naman naisip ko na puntahan na lang siya sa kanyang trabaho. Pero pagdating ko doon ay sakto naman na nakabakasyon pala siya ng 4 na araw. Inisip ko na kung pupuntahan ko siya sa bahay nila. Ilang araw din akong nag-iisip, Mama Mia, kung dapat bang magpakita ako sa harapan ng bahay nila ni Elsie. Pero naisip ko na para patunayan ko sa kanya na totoo ang nararamdaman ko, na seryoso ako sa pakikipagbalikan ko sa kanya, ay pinuntahan ko siya doon. Bumili pa ako ng bulaklak, ng tsokolate at ng stuffed toy. Pagdating ko doon ay nasa labas si Elsie at nagdidilig ng mga halaman. Gulat na gulat siya nang makita niya ako. Andre? Bakit ka nandito? Elsie, para sa'yo. Andre, ano to? Bakit may paregalo ka pa? Sabi niya habang tumatawa. Wala, namiss lang kita. Sige, halika, pasok ka. Paanyaya niya. Nakita ako sa mga mata niya na masaya na siya, Mama Mia. Nakita ako sa mga mata niya na wala na ang bahid ng galit at pagtatampo na nakita ko noong araw na magkahiwalay kaming dalawa. Elsie, ayos ka na ba?
Tanong ko sa kanya. Bakit mo naman tinatanong kung ayos lang ako? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Ayos ka lang ba? Bakit may paganito ka? Bakit may pabulaklak? Bakit may pa-stuffed toy pa? At pa-chocolates? Elsie, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Patawarin mo ako nung huling araw na nagkita tayo, ha? Kasi noon punong-puno na ako eh. Masakit na talaga at bigat na ako sa dinadala ko sa relasyon natin. Kaya naisipan kong magpahinga muna tayong dalawa. Kaya naisipan mo akong saktan. Kaya naisipan mo akong baliwalain at pagsabihan ng kung ano-ano. Sabi niya, sorry talaga. Wala na sa akin yun, ayos na yun. Ang totoo niyan, nagpapasalamat ako sa iyo kung bakit mo ginawa sa akin yun. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil binigo mo ko, binigo mo ang puso ko. Naintindihan ko rin na dapat mas unahin kong mahalin ang sarili ko. Pasensya ka na rin ha. Pasensya ka na rin, Andre, kung sa'yo ko naibuhos ang lahat ng mga sakit na naramdaman at naranasan ko noon sa mga ex ko. Ewan ko ba? 5 kayong naging ex ko at sa 5 nyo, 3 doon ang nanloko sa akin. 3 doon ang nagsinungaling. 3 doon ang may side chicks. Kaya naman, siguro hindi mo ako masisisi kung bakit gano'n ang mga reaksyon ko. Pero hindi ko dapat ginawa yun sa'yo. Hindi ko dapat minanifest sa'yo ang lahat ng traumang naranasan ko. Dahil magkaiba naman kayo ng mga ex-boyfriends ko. Sorry talaga, Andre. Sorry kung ikaw yung tumanggap ng mga traumas ko dati. Pero salamat. Salamat sa mahigit 3 taon na pagsasama natin bilang mag-boyfriend at girlfriend. Salamat din na iniwanan mo ko. Salamat din na binigyan mo ako ng pagkakataon na mas kilalanin ang sarili ko. Ngayon alam ko na. Alam ko na mas dapat kong mahalin ang sarili ko. Maraming salamat, Andre, ha? Sabi niya. Pwede bang manligaw ulit? Tanong ko sa kanya. Tumawa siya, Mama Mia. Manligaw? Bakit ka naman manliligaw? Alam mo, ang totoo niyan, buti pa, umalis ka na muna ha, kasi may trabaho ako eh. At sabi nila naka-leave ka raw. Oo, naka-leave ako sa main job ko. Pero meron kasi kaming events, nag-e-event organizer na kasi ako ngayon eh. Sinabi ko kasi sa sarili ko kailangan kong maaliw, dahil kung hindi baka mabaliw ako nung iniwanan mo ko. Mama Mia, dun ko naisip, kung gaano pala kaseryoso ang nagawa kong pangiiwan sa kanya noon. Humingi na naman ako ng tawad dahil nakonsensya ako. Ayos lang yun, Andre. Siya nga pala, magkita na lang tayo sa susunod. Sorry, kailangan ko nang mag-prepare, kailangan ko nang maligo. Sa bar kasi yung event namin. Pwede bang sumama sa event nyo? Tanong ko. Sigurado ka? Di ba may pasok ka mamaya sa call center? Hindi, nag-leave din ako eh. Kasi gusto sana kitang yayaing mag-dinner. Kaya lang busy ka, sasamahan na lang kita. Sige ba? Basta ba ayos lang sa'yo? Oo naman. May dala naman akong motor kaya mas hindi ka malilate dun sa event nyo. Kaya inantay ko siya, Mama Mia. Naligo muna siya, nagbihis at nag-makeup. At nung lumabas na siya sa kwarto niya, ay namangha ako, Mama Mia. Ngayon ko lang napansin. Mas pumayat pala siya at mas gumanda. Kaya naman in-appreciate ko ang beauty niya. Namula naman siya at ang sabing wag ko raw siyang bolahin. Nung makasakay na siya sa motor ko, ay nagugulat ako dahil hindi siya yumayakap sa aking bewang. Elsie, baka mahulog ka dyan ha. Yakap ka lang. Hindi na, ayos na ako na ganito. Sabi niya. Naisip ko noon, Mama Mia, siguro na-awkward siya. Nadyajahe siya kapag hahawakan niya ako. Kaya naman, hininaan ko na lang ang takbo ko. Gusto ko kasing masigurado, Mama Mia, na hindi siya mapapano sa biyahe naming dalawa.
At nung makarating na nga kami sa bar na sinasabi niya, ay isa palang inuman na event yon. Nakapasok naman ako at nagbayad lamang ako ng registration fee. Mama Mia, nakita ko kung paano siya gumalaw sa event na yon. Nakita kong ang laki na ng pagbabago ni Elsie. Para bang napaka-responsable na niya. Para bang napakakalmado na rin ang utak niya. May mga pagkakamali ang mga kasamahan niya noon sa trabaho at sorry ng sorry sa kanya, pero siya ay nakangiti pa rin na humaharap. Hindi ganito yung Elsie na nakilala ko. Yung Elsie nakilala ko dati ay madali lang mag-init ang ulo, lalo na kung hindi nasusunod ang kanyang mga gusto. Pero iba na ang Elsie ngayon. Kaya naisip ko, Mama Mia, kung minahal ko ang Elsie noon, alam kong mas lalo kong mamahalin ang Elsie ngayon. Pagkatapos ng event ay nilapitan ko siya. Pinakilala niya ako sa mga kasamahan niya bilang kanyang kaibigan. Mama Mia, masayang masaya ako noon. Sasabihan ko na sana si Elsie na ihahatid ko siya nang bigla na lang nagtitilian ang mga kasamahan niya. Oy Elsie, andito na ang Prince Charming mo. Paglingon ko sa kanilang tinitignan ay nakita ko ang isang lalaking matangkad, maputi, matangos ang ilong at gwapo. Mama Mia, ayoko mang aminin pero mas gwapo ang lalaking yon kaysa sa akin. Nung makita niya si Elsie ay ngumiti ito. Nilapitan si Elsie, niyakap at hinalikan pa sa mga labi. Mama Mia, hindi ko maipaliwanag ang sakit na naramdaman ko nung mga panahon na yon. Ang sakit-sakit. May boyfriend na pala si Elsie. Pinakilala pa niya yun sa akin. Hindi ko alam kung sinasadya ni Elsie pero Mama Mia, ang sabi pa niya sa boyfriend niya ay ako raw si Andre. Ang lalaking dapat niyang pasalamatan dahil kung hindi ko raw binitawan noon si Elsie ay baka hindi raw magiging silang dalawa. Umiti naman yung lalaki sa akin at nakipagkamay. Salamat bro ha. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko si Elsie. Huwag kang mag-alala. Mamahalin ko siya. Mama Mia, gustong-gusto ko nang umuwi nung mga panahon na yon. Dahil pakiramdam ko anumang oras ay lalamunin na ako ng lupa. Pero sinama pa talaga ako ni na Elsie sa kanilang after party. At nung nagkakasiyahan na ay nilapitan ko siya. Tinanong ko kung ilang buwan na silang dalawa. Magdadalawa pa lang sa susunod na linggo. So sinunod mo pala yung 3-month rule. 3 buwan tayong nagkahiwalay bago ka humanap ng iba. Tumawa naman siya Mama Mia at ang sabi niya hindi naman daw siya naghanap ng iba. Alam mo, hindi ko naman siya hinanap eh. Kusa siyang binigay sa akin ng Diyos. Kusa siyang dumating. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin dahil bigla na lang lumapit ang kanyang boyfriend sa amin at inaya si Elsie na magsayaw. Pagkatapos nun Mama Mia ay hindi ko na talaga matiis na tignan silang dalawang masayang masaya kaya nagpaalam na ako na aalis na. Pagdating ko sa bahay ay hindi ko na napigilan ang mga luha sa aking mga mata. Oo, umiyak ako ng umiyak. Nang hinayang ako sa aming dalawa ni Elsie. Hanggang sa chinat ko na ang kapatid ni Elsie Mama Mia na ka-close ko. Tinanong ko siya kung alam ba niya ang tungkol sa bagong boyfriend ni Elsie. Doon ito nagkwento sa akin. Yung boyfriend pala ni Elsie Mama Mia ay isang doktor. Ito pala ang nilapitan ni Elsie para magpatingin nung naramdaman niya na hindi na siya okay. Alam mo, Andre, kaibigan kita eh. Pero galit na galit ako sa'yo nung ginawa mo yun sa kapatid ko. Nung iniwanan mo siya ng basta-basta sa ere. Alam mo, naisip ko noon na sugurin ka, suntukin ka at makipag-away sa'yo. Pero ang sabi ng mama, hindi ako dapat nakikialam sa mga relasyon ng kapatid ko. Yung boyfriend niya ngayon, yan ang tumulong sa kanya para makapag-move on at mag-heal. Naramdaman din namin na mahal niya si Elsie. Ang totoo niyan, hiningi na nga niya ang permiso ng mga bagulang namin.
na kapag dumating na raw ang ika-6 na buwan nilang dalawa ay magpo-propose na siya kay Elsie. Kaya kung ako sa'yo, Andre, huwag mo nang guluhin ang kapatid ko. Hayaan mo na siyang sumaya. This time, siguro totoong masaya. Siguro nga hindi talaga kayo ni Elsie ang para sa isa't isa. Mama Mia, nasaktan ako sa mga sinabi ng kapatid ni Elsie. Doon ko nalaman, isa lang pala akong instrumento para harapin ni Elsie ang kanyang mga masasalimuot na nakaraan, ang kanyang mga trauma sa dati niyang mga karelasyon. Instrumento lang pala ako para i-acknowledge niya ang mga pagkakamali at mali sa buhay, sa puso at sa utak niya. Doon ko naisip, siguro nga ginawa lang akong daan ng Diyos para magkakilala silang dalawa ng kanyang boyfriend na ngayon ay asawa na niya. Totoo nga ang sinabi ng kapatid ni Elsie. Pagkatapos ng 6 na buwan nilang monthsary, ay nag-propose na ito at agad din namang umoo si Elsie. Sa kanilang first anniversary, Mama Mia, ay ginanap ang kasal at naimbitahan pa talaga ako. Dumalo naman ako, Mama Mia. Hindi na kasi ako bitter noon. Tinanggap ko na rin na sadyang ganun lang talaga ang role ko sa buhay ni Elsie. Hanggang sa naging magkaibigan ulit kaming dalawa. Naging ninong pa nga ako sa kanilang unang anak. At Mama Mia, dahil rin kina Elsie at sa kanyang asawa ay nakilala ko ang napangasawa ko ngayon. Asawa ko po ngayon ang kapatid ng asawa ni Elsie. Ewan ko kung bakit ganito maglaro ang tadhana. Pero masaya ako, Mama Mia. Totoong masaya ako sa kinahinatnan ng love story ko. Hindi man kami nagkatuluyan ni Elsie na minsan kong minahal, ay siya naman ang naging daan para makilala ko ang babaeng itinadhana ng Diyos para sa akin. Huwag kayong matakot na bumitaw kahit mahal na mahal niyo pa ang isang tao. Lalong-lalo na kung pakiramdam niyo at kung alam niyo sa sarili niyo na mali na ang relasyon ninyong dalawa. Sa bawat pagbitaw ay merong ibang kakapit sa'yo. Sa bawat nagsasarang chapter sa buhay mo ay may bagong chapter na magbubukas. Magtiwala ka lang. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay para sa ating ikabubuti. Basta ba lagi lang tayong magtiwala at lagi tayong magdasal sa may kapal. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay mo ng oras nitong kwento ko at nitong kakaibang kwento naming dalawa ni Elsie na kaibigan ko na ngayon ay sister-in-law ko na. Maraming salamat sa pagbabasa. Lubos na gumagalang, Andre. Naku naman, napaka-inspiring ng story ni Andre. Totoo nga, may mga pagkakataon na hindi natin mabitaw-bitawan ang isang bagay, ang isang relasyon o ang isang tao dahil mahal na mahal natin ito. Kahit paulit-ulit tayong nasasaktan, kahit paulit-ulit na nasusugatan ang puso natin ay sige pa rin tayo ng sige. Dahil nga mahal mo, dahil nga ayaw mong mawala, dahil nga ang gusto mo, panindigan nyo ang relasyon ninyong dalawa. Pero, sabi nga, kapag lagi kang nasasaktan, baka yan ay sinyales para sabihin sa'yo na ang tao na yan, ang bagay na yan, ang relasyon na yan, o ano pa man yan, baka hindi talaga para sa'yo. Minsan, kung kailan mo pa bibitawan ang isang bagay na gustong-gusto mo, tsaka naman gagawa ang tadhana at ang Diyos ng pagkakataon at ng solusyon para makita mo ang mga bagay na nararapat sa'yo. Maraming salamat sa iyong pakikinig palagi sa ating YouTube channel at ngayon sa pag-share mo ng iyong sariling kwento, Andre. Thank you so much at masaya ako dahil nahanap mo na rin ang tunay mong kaligayahan. Acceptance is the key, sabi nga nila. Tanggapin mo ang mga pangit na nangyari. Tanggapin mo ang mga masasakit na nangyari sa buhay mo. At kapag nagawa mo yun,
Kapag nakapag-move on ka na, meron at merong ibibigay sa iyo ang Diyos. Para naman, ikaw ay magiging masaya ng tuluyan. Naway na-inspire po kayo sa kwento ngayon ni Andre. Sa lahat po ng mga dapat may bitawan ngayon, magdasal kayo kung dapat bang bumitaw na. At kung oo ang sagot, please bumitaw ka na. Sana rin wag kang bumitaw nitong ating channel. Sana po kung nagustuhan nyo ang kwento ni Andre, pakiclick ng like button, pakishare, pakiclick na rin ng subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa bawat video na ating i-upload dito sa ating channel. Muli po ay nagpapasalamat ako dahil kahit na Semana Santa, kahit na bising-busy ang lahat, ay binibigyan nyo pa rin ng pagkakataon at panahon para pakinggan ang mga kwento dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mama Mia.